Ang uunahin nating pag-usapan po ay ang ilang mga reaksyon ng Kim Pao fans hinggil sa mga nagdaang balita. So first comment, nagmula nga po ito kay Ma'am Emmy Akar. Maghandarang gabi sa'yo. Sabi niya rito, sila na po. Sa kilos ni Paolo at Kim Chiu, sobrang mahal nilang isa't isa. Kaso, nag-iingat muna sila ngayon at hindi niya iiwan si Kim Chiu ni Paolo. Ngayon, may problema si Kim Chiu. Laging nasa tabi si Paolo ni Kim Chiu. Diba, sabi ni Paolo, you beside me always. Kaya hindi din siya iniiwan ni Kimi. Pang-apat na project na nila. Alam ni Pao na si Kimi lang ang nagpapasaya sa kanya. Kaya tiwala na lang tayo, mga supporters niya. Kung mahal niyo silang dalawa po, please respect sa Kim Pao. Wait lang po tayo next year. Nangako si Paolo, di ba? May tamang sagot siya. Kaya magtiwala po tayo sa kanila. Tiwala lang. Oh, thank you so much sa pagpapaalala, Ma'am Emmy Akar. Malapit na rin nga mag-2026. Hindi pa nagpapasko, excited. Pero kasi naalala ko yun nga sa 2026 may sagot na si Pao. So, di ba naging nga rin yan? Para isipan sa mga fans na anong ibig sabihin ni Paolo doon? Alam niya naman po, si Paolo, malalim po yan magsalita. So, may meaning. Nakapag-desisyon na siya sa 2026, kaya may sagot na siya sa 2026, so abangan natin yan. Samantala mula naman kay Corazon Reyes, mahirap tayong umasa lang. Baka merong non-showbiz BF si Kim na ilalabas ngayong January. Baka magulat tayo. Antay na lang tayo sa 2026 kasi kahit wala si Paolo nasa Ilocos, parang hindi apektado si Kimi. Magaling siyang humawak ng problema at parang blooming pa si Kimi ngayong oras. Sa akin, mas maganda kung hindi showbiz boyfriend niya for the future husband na sana. Okay. So, alam nyo, sa sinasabi ninyo na ang inyong basihan lang is parang hindi apektado si Kim na hanggang ngayon wala pa rin si Paolo at nasa Ilocos pa rin. Kaya baka may ng showbiz na kasi hindi apektado si Kim na wala pa rin si Paolo at mukhang mas blooming pa na wala si Paolo. Nako, sa inyo naman po nang galing, di ba? Sa inyo na mismo nang galing, Ma'am Corazon, na magaling humawak ng problema si Kim Chiu. So, doon pa lang naman, talagang si Kimi, yung personal niya ay hindi po niya dinadala sa trabaho. Diba? Yung mga personal problems, dinadala, ganyan. Hindi po niya binibitbit yan sa kanyang trabaho. Kasi for sure, maapektuhan ang dami pa naman trabaho ni Kim Chiu ngayon. So, yun lang. About naman sa showbiz, wala naman sanang problema. Diba? Kung showbiz man na makataluyan ni Kim Chiu. Basta't hindi po masasaktan si Kim. Ang kaso kasi, si Paolo Avellino po ang lagi niyang kasama. So, si Paolo ang mas malapit na karelasyon ni Kim Chiu. Grabe, wala na ang oras si Kim. Di na nga siya magkanda o gaga sa kanyang schedule. Di ba, may ASA pa yan, may Showtime pa yan. Ngayon, ang dami niyang endorsement, may bago na naman nga at meron pang hindi pa nare-reveal. Magka-non-showbiz boyfriend pa. Saan nakukuha ng oras si Kim Chiu doon? Ang halos libreng oras lang ni Kim ay nakay Paolo pa pag nag-workout silang dalawa. Diba? So, paano i-explain yun? Paano magkakaroon ng oras si Kim sa non-showbiz boyfriend? So, may butas doon pa lang. Si Paolo Avellino ang mas malapit sa katotohanan na jowa at josawa ni Kim Chiu.
Samantala, sabi naman dito ni Joseph Shane Regine, maganda rang gabi. Joseph Chanel Regine pala. Shout out po sa inyo. Ma'am Gandara SRU, magandang gabi po. Ma'am Gandara SRU, narinig ko po kanina, nabubuwagi na daw ang ating minamahal Lovely Kim Pao sa buhay at buong mundo. Totoo po ba ito? Hindi, ma'am. Ngayon pala sinasabi ko hindi. Wala pong konkreto, walang kumpirmasyon, at wala rin ako nababasang blind item, and wala rin akong nakikitang signs. Okay? Oh, sana, Ma'am Gandara, hindi ito totoo. Paano kung wala nakikitang signs? Kasi miski sila Direk Cho, si Miss Carl, talagang ano pa rin, no? For the ship pa rin sa Kim Pao. Diba? So, paano mabubuwag ang Kim Pao noon? Sana, Ma'am Gandara, hindi totoo. Para akong nalungkot. Huwag naman sanang mangyari. Kasi, pag nagkatotoo ito, ayaw ko na humanga. Ninuman, kasi masakit sa akin ito. Lahat. Mahal na mahal ko talaga ang ating Kim Pao. Mula nakita ko sila sa cellphone, bigay ng mga anak ko, at mga apo ko, ayaw ko nang manood ng mga artista. Ibanding ko ng ibanding aking buong pamilya at nag-aalaga akong mga pusa. Ma'am Gandara SRU, I love you a lot and thank you for everything. You take care and stay sweet as you are. Oy! Kinilig naman po ako dun, madam. God bless us all. Have a great evening, Ma'am Gandara. Are you together with all your family, Mama? Thank you so much, Ma'am Joseph Chanel Richin. Anyway, dumako naman tayo sa ating main topic ngayong gabi. So, naalala nyo ba to? Yung pagtag ni Kimi kay Paolo. Kasi nga, niya si Pao ganyan. Hindi naman sapilitan eh. Talagang ginawa yan ni Paolo for Kim. Pagdating kay Kim talagang hindi kasi siya pakatanggi. I mean, si Kim lang ang nakakagawa niyan sa kanya. Sabi nga dito natatawa ako si Jake, hindi siguro na-expect na mapapapayag ka sa ganyan, Pao. Di ba? Anyway, sa pagtag na ito ni Kim kay Paolo, hanggang ngayon wala pa ring reply si Paolo Chay. Niintay ko rin yung reply ni Paolo. Sabi dito, ang bagal ni Paolo mag-reply, ha ha ha, dead ma kay Kimi. Sa bagay, kapag nag-reply siya, reply ulit si Kimi, so hindi na matatapos. And gagawin na nilang group chat ang comment section, ha 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 ha. Pero na-miss namin yun, ha ha. Hashtag Kim Pao. Yes, true. Nako, walang katapos ang replyan yan pa nagkataon. Pero bakit nga kaya walang reply ngayon si Pao? Nabibisi po ata si Pao. I know. Sana makapag-reply si Paolo. Ngayon pa lang excited na ako. Anyway, sabi naman dito sa comment, nag-away-away na nga sila. Ha ha ha. Siguro yung mga fans nag-away-away na kasi bakit bukod sa wala pang reply, baka raw hindi pa nakakawi si Paolo kasi nagpaiwan nga daw si Ilocos. Sabi dito, hayaan mo sila, Mi, basta panatag ka lang. Kanya naman ang showbiz, ha ha ha. Magulo na mundo nila. Na kapag meron ng ibang entertain si Kim na lalaki, tapos si Paolo babaeng liligawan, ha, kaso wala. Kaya hayaan mo sila maguluhan. Ganyan gusto gawin ng magjowa, matira, matibay. Yun na nga, minsan nasakit na rin ang mga fans yung, for example, may makausap lang si Kim. Alam mo, nakausap lang. Aba, at inaaway na yung guy na kesyo ganto ganyan. Pinagdadabot kasi si Kim. Tapos pag si Paolo na may kinausap lang na girl, ganun din, winawarla na si girl at winawarla na si Paolo Avellino. Masyadong sensitive yung mga fans. So, ayun, kahayain na nga lang po magkagulo yung mga na yan, makikitid yung utak. So, basta tayo, hashtag Team Panatag. Anyway, dumako naman tayo ngayon dito sa Kim Pao. Before po mag-Christmas special, kapansin-pansin nga po ang mugtong mata ni Kim and Paolo.
So, namumugto yung mata nilang dalawa. Si Kim Chu ayan halata and hindi naman nakapagtataka kasi may pinagdadaanin nga si Kim Chu and we don't know, masaya siya na kanyang pinapakita sa atin, lalo na sa kanyang mga shows, pag nakaharap siya sa mga fans. Pero kapag siya na lang umiiyak siya. And ganun din si Pao, halata nga rin daw po ang pagkamugto ng mga mata kasi lagi po siyang nandyan for Kim. For sure siya yung kausap ni Kim Chu at lagi pong sinasandala ni Kim, iniiyakan ni Kim Chu kapag meron itong problema. So sabi nga po dito, ayan meron tayong nabasang comments. Sabi, bakit, Kimi, ba't naman kanyan kamaga mata mo? Kimi, be strong. Halatang lagi kang umiiyak. Love you both, Kim Pao. So, hindi naman kasi talaga maiwasan sa Showtime halata rin. Iba-iba na ngayon, pero yun nga, before nga po yung Christmas special, halata po yung pagkamugto ng mata ni Kim Chu. Sa totoo lang, hindi na nakapagtataka kung bakit maraming tao at fans ang humuhula na may namuong espesyal na relasyon kina Kim Chu at Paulo Avellino. Sa bawat kilos nila, mula sa paraan ng pakikitungo sa isa't isa, sa mga tinginan, sa pagiging komportable nilang magkasama, ramdam ng marami na may ibang lalim ang koneksyon nila kumpara sa karaniwang magkatrabaho lang. Hindi ito iyong pilit o scripted, bagkus tila natural at kusang lumalabas. Isa sa mga madalas mapansin ng fans ay ang consistency ng kanilang body language. Kapag magkasama sila, parehong relaxed, alerto sa isa't isa at may mutual respect. Si Kim, na kilala sa pagiging masayahin at expressive, ay nagiging mas kalmado at grounded kapag si Paulo ang kausap. Samantalang si Paulo naman, na karaniwang reserved at tahimik, ay mas nagiging bukas at madalas mapangiti kapag kasama si Kim. Para sa marami, ito ang klase ng chemistry na hindi madaling dayain. Dagdag pa rito, ang kanilang pananahimik sa mga espekulasyon ay lalo lamang nagpapainit sa hinala ng publiko. Sa showbiz, may mga pagkakataong ang katahimikan ay isang paraan ng pagprotekta, hindi lang sa sarili kundi sa kung anuman ang namuo. Hindi rin may kakaila na parehong nasa yugto ng buhay sina Kim at Paulo na mas pinipili ang privacy kaysa sa ingay ng chismis. Kaya para sa ilan, ang kawalan ng malinaw na pagtanggi ay nagiging dahilan para mas maniwala ang fans. Gayunpaman, mahalagang tandaan na hula at obserbasyon pa lamang ang lahat ng ito. Walang opisyal na kumpirmasyon mula sa kanila at bilang mga taga-suporta, may responsibilidad din tayong igalang ang hangganan sa pagitan ng pagiging fan at ng personal nilang buhay. Hindi lahat ng chemistry ay nauwi sa romantikong relasyon. Minsan, bunga lang ito ng profesionalismo, tiwala at tunay na pagkakaibigan. Kung may idagdag pa, ito ay ang epekto ng ganitong usapin sa kanilang karera. Sa positibong banda, malinaw na nakakatulong ang kanilang tambalan sa interes ng publiko at sa tagumpay ng mga proyekto nila. Ngunit sa kabilang banda, may pressure rin na kaakibat, ang expectation na dapat laging may something more. Sana ay hindi ito maging pabigat sa kanila bilang mga artista at bilang tao. Sa huli, kung sakaling totoo man ang hinala ng marami, ang pinakamahalaga ay masaya at handa sila pareho. At kung hindi naman, sapat na siguro na kilalanin na minsan may mga koneksyon lang talagang napakalakas kaya nagmukhang pag-ibig sa paningin ng publiko. Ano man ang katotohanan, malinaw na ang respeto, pagkakaunawaan at chemistry ni Kim Chu at Paulo Avellino ay isang bagay na tunay na hinahangaan ng marami. Para sa akin, ang balitang ito ay natural na bunga ng napakalakas na chemistry ni Kim Chu at Paulo Avellino. Hindi ito basta chismis lang na biglang lumitaw. Nanggaling ito sa mga napapansing kilos asal at paraan ng pakitungo nila sa isa't isa na ramdam ng maraming tao, lalo na ng mga fans. May mga bagay kasing hindi kailangang sabihin, nakikita at nararamdaman na lang. Makikita na pareho silang komportable, magaan, at may respeto sa isa't isa. Hindi pilitang samahan, walang arte, at parang may tahimik na pag-unawa. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit iniisip ng iba na may mas malalim pang namamagitan sa kanila. Sa mata ng publiko, bihira ang ganitong klase ng koneksyon na hindi kailangang ipagsigawan, pero kapansin-pansin. Pero mahalaga ring maging maingat at patas sa pagtingin sa balita. Hanggat walang malinaw na kumpirmasyon mula kina Kim at Paulo, mananatili itong haka-haka. Hindi rin dapat kalimutan na bilang mga profesional na artista,
Posible ring bunga ito ng mahusay nilang pagtatrabaho at pagkakaintindihan bilang magkapartner sa proyekto. Sa kabuuan, masasabi kong ang balitang ito ay patunay kung gaano kalakas ang impact ng kanilang tambalan sa publiko. Totoo man o hindi ang hinala, malinaw na may special na chemistry na nakakaantig sa maraming tao. Ang pinakamahalaga ay igalang ang kanilang personal na espasyo at suportahan sila, hindi dahil sa chismis, kundi dahil sa husay, respeto at authenticity na ipinapakita nila. Ang balitang ito ay patunay kung gaano kalakas ang hatak ng tambalang Kim Chiu at Paulo Avellino sa publiko. Hindi na lang ito simpleng usap-usapan. Nagiging paksa na ito ng mas malalim na diskusyon dahil sa mga maliliit pero makahulugang detalye na napapansin ng mga fans. Sa panahon ngayon, sanay na ang mga tao sa scripted na kilig. Kaya kapag may nakita silang koneksyon na mukhang totoo at natural, agad itong nagiging sentro ng atensyon. Kung susuriin, hindi naman sobra-sobra o pilit ang mga kilos ni Kim at Paulo. Ang kapansin-pansin ay ang katahimikan nilang magkasama, yung klase ng tahimik na hindi awkward, kundi komportable. Sa mga tinginan, ngiti at simpleng pakikitungo nila sa isa't isa, makikita ang respeto at malasakit. Para sa maraming fans, ito ang klase ng samahan na kadalasang nauwi sa mas malalim na damdamin, kaya hindi maiwasang maghinala ang publiko. Dagdag pa rito, ang pananahimik nila sa gitna ng espekulasyon ay lalong nagpapalakas ng hula ng mga tao. Sa mundo ng showbiz, karaniwan ng mabilis linawin ng mga artista ang maling balita. Kaya kapag pinili ang katahimikan, iniisip ng ilan na baka may pinoprotektahan. Maaring isang pribadong relasyon o isang personal na yugto sa buhay na hindi pa handang ilantad. Gayunpaman, maari ring ito ay simpleng desisyon na huwag patulan ng chismis. Mahalaga ring banggitin na parehong dumaan sa maraming karanasan sina Kim at Paulo sa karera at sa personal na buhay. Dahil dito, malinaw na mas maingat at mature na sila sa mga hakbang nila. Kung sakaling may namumuong espesyal na ugnayan, mauunawaan kung bakit pipiliin nilang maging pribado at dahan-dahan. Hindi lahat ng pag-ibig kailangang isa publiko agad. Sa kabilang banda, dapat ding kilalanin na may hangganan ang interpretasyon ng publiko. Ang chemistry sa trabaho ay hindi automatikong katumbas ng romantikong relasyon. May mga artistang sadyang mahusay lang magdala ng emosyon at koneksyon, kaya nagmukhang totoo sa mata ng manonood. Bilang fans, mahalagang hindi ma-pressure ang dalawang artista na magpaliwanag o umamin sa isang bagay na hindi pa naman malinaw. Sa kabuuan, ang balitang ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng authenticity. Totoo man o hindi ang hinala, malinaw na may espesyal na ugnayan sina Kim Chiu at Paulo Avellino bilang magkatrabaho, magkaibigan o baka higit pa. Ang pinakamahalaga ay manatiling respeto at suporta ang pairalin at hayaang sila mismo ang magsabi ng katotohanan sa tamang panahon. Hanggang doon, sapat na siguro na kilalanin na minsan, may mga koneksyon lang talagang hindi maikakaila ang dating sa puso ng publiko. May ilang pang mahalagang punto na pwedeng idagdag sa balitang ito na mas nagpapalawak ng konteksto at pag-unawa. Una, kapansin-pansin na ang interes ng publiko ay hindi lang nakatuon sa posibilidad ng relasyon, kundi sa kung paano nila binabalanse ang personal na buhay at profesionalismo. Sa panahon ngayon na halos lahat ay gustong i-expose sa social media, ang pagiging tahimik ni Kim at Paulo ay nagiging simbolo ng maturity at self-control. Para sa maraming fans, ito ay refreshing, isang paalala na may mga bagay na mas pinipiling alagaan kaysa ipakita. Ikalawa, may epekto rin ang ganitong balita sa fan culture. Nahahati ang reaksyon, may mga tuwang-tuwa at todo suporta, may mga maingat at ayaw mag-assume, at mayroon ding nananawagan ng respeto. Ipinapakita nito na lumalawak na rin ang pananaw ng fans. Mas handa na silang umintindi at maghintay, imbes na igiit ang sariling gusto. Ikatlo, mahalagang idagdag na ang lakas ng tambalan ni Kim at Paulo ay hindi lang nakasentro sa kilig, kundi sa kalidad ng kanilang trabaho. Kung may mga susunod pang proyekto, mas nagiging makabuluhan ito dahil may pundasyon ng tiwala at pagkaunawaan. Sa ganitong sitwasyon, kahit anong uri ng relasyon ang mayroon sila, romantiko man, nagiging mas totoo at mas epektibo ang kanilang samahan sa screen. Ikaapat, dapat ding isaalang-alang ang pressure ng publiko at media. Ang patuloy na paghuhula ay maaring maging mabigat kung hindi maingat ang paghawak. Kaya mahalaga na ang mga fans at taga-subaybay ay manatiling responsable sa pagbabahagi at pagkomento upang hindi ito mauwi sa maling interpretasyon o hindi kinakailangang intriga. Sa huli,
Ang maidagag sa balitang ito ay ang pala ng tunay na kuwento ay hawak pa rin ni Kim at Paulo. Ano man ang totoo sa likod ng kanilang mga kilos, malinaw na may respeto, malasakit at lalim ang koneksyon nila. At minsan sapat na muna iyon. Ang makita na may 2 taong nagtatagpo sa tamang panahon, sa tamang antas ng pag-unawa, nang hindi kailangang madaliin ang mga sagot.